na kaso daw ni Digong. Pakinggan nga natin to. Attorney. O, sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kakabsat. Ito po, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. 11 minutes lang to, mga kabsat. Alright. Walian at kasinungalingan. Ombudsman Boying Rimulya pagkaupo niya. Okay, eto. Isa sa mga bubuksan po ni Ombudsman Boying Rimulya pagkaupo niya, nabanggit ito, Parmali. Yun! Alam niyo, Patong-patong nga talaga na kaso. sinubaybayan ko po itong Parmali na kaso habang iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kahit work from home sila. At lumitaw na nga yung iba. Napakulong pa nga dito sa Pasay City Jail iba. At mayroong mga rekomendasyon na po itong Senado. Kitang-kita nila. Paano po winalang hiya? Ditong pay board company, malapit kay dating Pangulong Duterte. Nako Habang po. tayo nagkakasakit, habang namamatay yung iba sa COVID-19 virus, sila huy nagpasasa sa milyong piso, daang milyong pisong pondo. Grabe. Nilipat pa ho yan ha. Ito, alamin na po natin. Makausap natin ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dating Senador Richard Dick Gordon. Senador Ayan Gordon, na. Igan, magandang umaga po. Igan, long time no see. Good morning. Nga po good morning. Alam nyo naman nung araw na yan na inimbisigan mo, ako'y galit na galit. At nagkausap na ho ba kayo ni Ombudsman at Rimulya dahil bukas na po siyang balikan itong kasong ito? Yes, nakausap na kami. At inaanya nga ako doon sa ombudsman and talagang masugid si ombudsman ngayon. Nakakagalak ng puso. Sabagat talagang mukhang hindi niya papalusutin lahat ng katiwalian na nangyayari sa gobyerno. And we support him very much. Briefly lang ho, doon sa ibang nakalimot na, no? Itong Parmali, maliit ang kapital, nakakuha ng malaking pondo mula po sa DBMPS. At ano ang naging resulta ng inyong naging investigasyon, Senador? It would never have happened kung walang talagang pasimuno. At ang pasimuno ay si President Duterte. Aray! Siya nag-utos, siya nag-appoint, siya nag-proteksyon, siya nananakot sa Senado nung iniimbestiga yan. At siya nagpalipat ng pera kay Duque. Merong admissions lahat yan. And he himself said, ako ang nag-utos yan, at lahat yan, ako ang nag-utos kay Duque. Nung nandito kami, ginanong ko, I want it done immediately, sabi niya gano'n. At inamin niya kaibigan niya si Michael Yang. Alamin niya, nakasama niya palagi sa China, kaya pumihit ang Pilipinas sa China. Talagang nagamit siya talaga Michael Yang. At ang masakit, ay ang linaw-linaw naman. Tama yung sinabi mo, Igan. 625,000 ang makukuha. 47 billion, naabot pa lang natin, 11 billion. Ano pa naman yan? Walang legal, technical, and financial capability na matanggap yan. Huli-huli, kahit sabihin mo, kahit huwag mo na sabihin legal, technical, and financial, tatarayin mo lang, kaya mo bang bumili ng mga sinasabi mo, kaya mong isupply yan sa 625,000? Huli agad doon pa lang Pwede na idiin kagad Pero sa kabila ng inyong investigasyon ba at rekomendasyon, may nahuli ba, may nakulong ba? Alam ko na may mga na-contempt pero nakalaya na rin nang natapos na yung Senado. Yes, ang problema talaga, pag nakaupo yung hari, lalo na yung natatakot ang tao dahil marami namamatay noon, natatakot talaga ang lumabas. Pero ang Senado, pati kami sinasabi, huwag kayo makinig sa Senado. Lahat yan, si Gordon, si Lacson, huwag kayo makinig sa kapala yung bira nung araw. Pero kaya nga lumabang kami. Dahil ang co-equal branch ng gobyerno, ang legislatura, ang Senado, ay hindi mo pwedeng intimidate. Kaya nilabanan namin talaga. At ang investigasyon ng Senado, umabot ba talaga kay dating Pangulong Duterte, Senador? Yes. Ang una ko sinasabi, the crime would never have happened without an enabler. Ang enabler, si Rodrigo Duterte. Nagsimula yan sa pagkakaibigan niya kay Michael Yang. Nagsimula yan na in-appoint niya lahat yung mga tao doon. Yung bidding process, pinabilis. Wala nagbabantay. Nakaposisyon yung mga tao niya, sila Lao, sila Leong. At lahat yan, tatlo yan Pero isa, in-appoint na niya. Muntik pa nga ma-appoint si Lao na ombudsman. Opo, tama. At pagkatapos ko natatanda mo, hanggang dulo na, bibilisan ko na. Hanggang dulo, tumakas sila Dargani. Sa tumakbo, sa Davao. May chartered aircraft. At pinalabas.
illegal use of alias pa. Pangalan niya, Mohit Gargani. Ang ginawa niyang pangalan ay Morris Daniel. MD rin, MD. Oo. Dapat doon pala sa pagpalabas pala, nagtanong na, ikaw ba yan? Ang itsura mo, Indian, pero Morris Daniel ang itsura mo. Ito ang pinawalan talaga. Kaya hinintay namin makalabas. Magaling rin yung side of the Travis namin. Huwag nyo muna huliin sa loob. Paglabas na, huliin nyo, dahil napalabas na. Nakatunayan na, nagkunsyaba na doon sa airport. Nakalabas na. Bilang anti-grabbuster din, ito, alam ko, very personal sa itong Parmali dahil talagang binuhos mo lahat din ng, sa kabila ng, nakatandaan ko noon, kung ano-ano name calling na ginawa sa iyo ni dating Pangulong Duterte. Definitely. Pero, may mangyayari ba? At eto, sa nangyayari ngayon sa mga flood control projects, sa tingin mo, pag-asa pa ba? Yun ang tanong ng publiko Wala rin mangyayari dyan. Huwag natin bibitawan. Yes. At tabang media, tama yan, binuksan ngayon yung hearing, yung itong tinatawag nating BICAM, di ba? Opo. Yun, institutional change yan, no? Dapat binuksan ng araw pa yan. Pero matindi rito, malinaw na talagang nabunyag na yung mga ibang kawani ng gobyerno. May mga congressman, may mga senador, hilahin na natin yung isla na yan. Yung malaki, darating at darating yan. Opo. Sapagkat pag naumpisahan yan, makikita mo sa Peru, yung babaeng presidente doon tinanggal. Opo. Bago siya, mga 6 atang presidente, nagpresidente doon, bakit sila natatanggal nila yung presidente nila? Napapakulong nila. Sa Korea, napapakulong nila yung mga presidente nila na nangurakot. Dito, pinapatawad. Hindi na papayagan ng tao patawarin o bigyan ng pardon pagka nahuli. Dapat ganun Pag nahuli na yan, talagang mahirap nang umulit yan. Okay. Balikan ko yung Parmali lang, Senador. Paano yun kung umabot nga kay dating Pangulong Duterte, nakakulong na sa The Hague? Anong mga direksyon ng ombudsman dito? No need for a sound card, microphone, or headphones. No messy cables at all. This device has built-in sound card, microphone, and real-time monitor. Well, tutuloyan yan dahil may ebidensya laban sa kanya, malakas. At kung nandun nakakulong siya, ila-archive muna yung kasong yan. Pero Okay. tutuloy sa iba. Kung makabalik siya rito, tuloy ang kaso. Dahil walang jurisdiction tayo, nandun sa kabilang ibayo ng mundo yun Opo. But nonetheless, tingnan mo, mahaba ang braso ng batas Aabutin at aabutin ka. Babanggit ko lang si Senador Bongo, chairman siya ng Senate Committee on Health. Umuupo siya sa press conference ni dating Pangulong Duterte. Umabot din ba sa kanya itong Parmali issue na to? Kalay ko. Alam mo, isa lang tatanong. Maganda yung sinabi mo ng Department of Health, siya Committee on Health. Una-una, bakit ibibigay sa PSDBM na dapat ang binibili niya mga paperclip, mga papel, mga notebook? Oo. Ibibigay mo yung bestseller na kailangan during a pandemic. The Department of Health is the primary agency that is involved in the jurisdiction of health. Bakit ibibigay mo? Sa katunayan, unang linggo pa lang, namili kagad ng overpriced ang ang PSDBM, si Lincoln Ong, Opo. nag-supply. Pero kasabay noon, namili rin ang DOH ng mga supply. Overpriced talaga yung binili kagad ni Lincoln Ong, no? Na binibili ni Lincoln Ong. Mababa yung presyo ng Department of Health. Papatuloy na kaya nila. Mas lalong mababa yung binili namin sa Red Cross. Okay. Na andun rin yun. Tama. Kaya huli talaga. Ngayon, ang tinatanong mo, si Bongo ba masasama dyan? Kasi ang sinasabi nung araw, wala ko sinasabi ba, lahat sila appointed yung galing sa Davao, yung mga kumampanya. Pagkatapos, in-appoint sila dito sa PSDBM. Tatlong magkakasama yan. Pati si Dargani, ang sinasabi nila, meron kaming calling card sa office ni Secretary Bongo. At sa kanya, in fact, habang nag-iimbestiga yan, nasagkot pa si Lau doon sa tinatawag na HLURB, yung Housing and Urban Board, no? Opo. Pagkatapos, kahit na nasagkot na siya, nilipat pa nila sa PSDBM. Opo. Talagang makita mo talaga, the hallmarks of the effort to commit this crime
are all there. Nag-a-apply din sa ombudsman yun dati. Oh, muntik na. Muntik na. Nag-resign siya. Kumbaga may escape clause sa Davao Airport, may escape clause rin sa ombudsman. Nung hindi siya ma-appoint, ang nilagay si Leong. Opo. Leong, no? Yun ang nilagay, deputy. Mabuti rin naman kahit paano, may ombudsman dati, pumalag. Sabi niya, paano kung maimbestiga ko ito? And just, number 2 ko, ba't hindi ako umangal? Umangal sa kagad. Kaya hindi niya pinayagan makaupo yan. Okay. So, positibo naman po si Ombudsman Remulla sa inyong naging pulong. I have no doubt that Congressman Remulla or now the Ombudsman Remulla will do his part. Opo. Because, alam mo, masyadong mabigat itong kasalanan na ito. At alam ng tao, this is transformational moment. Opo. Hindi natin transaction eh. Oo. Kaya ito, binago, nako, masisira ang buong Pilipinas dyan. Kailangan may makulong talaga at palay ko may kukulong si Secretary Remulla. Okay. Bunyo